Shabbat Shalom and Shalom to all mga kapatid dito sa Assembly of Yehovah Philippines at kayong mga manonood sa Republis. Ngayon po yung ating haponan or afternoon na celebration on Bakur, Feast of Bakur, First Fruit and Wheat Harvest mga kapatid. Ngayon po ay 07/13/2025. Ang oras po ngayon ay 4:48 ng hapon, mga kapatid. So pangalawang Zoom na po natin ito kasi kaninang umaga, 6 to 8, mga kapatid, nagkaroon na po tayo ng uh, pagpambukas na celebration kaninang umaga, mga kapatid. And throughout the day, may mga paghanda tayo, may mga tinapay na, mga kapatid. Ang iba, ongoing pa yung pagluto. And we appreciate, mga kapatid, your presence here. With or without bread, we appreciate that you are here. What is important is you will hear. You will hear po ang mga salita o ang mga instruction o encouragement ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, Yada Yahuwah. So, let me share our screen for our message this afternoon, mga kapatid. So, bahagi ko po yan. Okay. Let me share it. So, ito na nga po, mga kapatid, yung Shabbat worship gathering kasi po itong gathering nito is also considered Shabbat, mga kapatid. So, Bakur, the Feast of Bakur, First Fruit, and Wheat Harvest. Part 2 na po tayo ngayon kasi kaninang umaga marami na po na tayong mga napag-usapan na. As we continue po, Talyam 36 verse 6, sa pamamagitan ng salita ni Yahuwah ay ginawa ang mga langit at ang lahat ng mga hukbo nila sa pamamagitan ng hinga ng kaniyang bibig. At sino man po yung salita ni Yahuwah at hininga ng kanyang bibig, mga kapatid, wala tayong ibang iniisip dyan kundi si Yahushua po, mga kapatid. Ginawa ang lahat, mga langit, no? Tingnan mo yan, mga langit kasi Shamayam is a plural. When we say Shamayam, napakalawak po niyan, mga kapatid. Kaya sinabi diyan mga langit. Napakalaking trabaho yan, napakalaking created things niyan, mga kapatid, sa pamamagitan ng hinga ng kaniyang bibig, mga kapatid. So, yan po ang pagpapatunay na ang pangalan ni Abba Yahuwah ay nandiyan talaga, mga kapatid. At ito yung apat na mga titik. Yad, He, Uwa, He, or Y-H-U-H, mga kapatid. Yahuwah. Yahuwah po ang ating Aba, who is our Creator, mga kapatid. And wala tayong duda sa mga titik na yan kasi meron tayong mga evidences dito makikita sa ating harapan. At hindi ko na lang po basahin, mga kapatid. What is important is ayon sa Amasya or Acts 10:43, the prophets bears witness. Okay? Paano sila nag-bears witness? Sa pamamagitan ng kanilang mga pangalan. Paano sila nag-witness? Sa pamamagitan ng kanilang mga words, declaration, mga kapatid. So, yun po, dalawang mga pamaraan. Yung kanilang mismong pangalan, they bear witness to the name of Abba Yahuwah, at yung kanilang mga mensahe na rin po, mga kapatid. Continue po with Yahushua, pangalawang Qatar 2 verse 21, sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila, mga kapatid. So, mahirap pala, no, na nalaman na natin yung mga katotohanan, alam na natin yung pangalan, okay?
tapos bigla lang tumalikod. So, talagang mga kapatid, ang ating kaligtasan ay nandun pa, mga kapatid, sa hinaharap. Bakit po? Marami tayong mga talata dyan. Matatiao 10:22, kung di ako nagkamali, he who endures to the end shall be saved. Matatiao 24 verse 13, ganun din po. He who endures to the end shall be saved. So, kaya yung terminology, yung idea na tumalikod, dapat wala sa vocabulary natin yun. Mga kapatid, kailangan press forward tayo. Laging nakatutok tayo sa unahan. Kasi yun po ang sabi ni Yahushua na kailangan tayo mag-endure hanggang sa katapusan. Mga kapatid, kung hindi natin nakilala ang totoong pangalan ng Mesaya o ating tagapagligtas, mahirap tayong makapatuloy sa ating journey. Talagang tumalikod tayo o tatalikod tayo, mga kapatid. So that's why we need to know the real name, because in knowing the real name is the key, mga kapatid, na magkaroon tayo ng gabay at daan. Kasi nga, iyaw siya yung daan, di ba? Kung hindi, siyaw siya yung binabanggit natin. Okay, iba yung mga pangalan binabanggit natin. Ang tingin mo, makarating tayo doon sa kay Aba Yahuwah? Hindi po, kasi si Yahuwah lang ang daan, mga kapatid. And he claimed it exclusively. Kaya mga kapatid, ito yung limang mga titik. Yahu, then Shan, Ayan. Na kung ating bibig kasi nito, Yahusha. Okay, Yahusha. Yahusha po, mga kapatid, ang ating manunubos, na kung saan when we declare Yahushua, we are declaring Yahuwah saves and Yahuwah delivers. When wheat is white, it is ripe and ready for harvest. Okay? So ito po pala yung clue natin, mga kapatid. Paano natin malaman na ang wheat ay ready for harvest? Ito yung picture, mga kapatid, ng ready for harvest. Okay? Wheat is white, mga kapatid. Mamaya, babasahin natin yan na hindi ginamit ni Yahushua ang word na ripe. Ang ginamit ni Yahushua na word ay white. Okay? At may dahilan kung bakit ginamit ni Yahushua ang term na white at hindi ripe. Na kuhanin niyo mga kapatid, mamaya balikan natin yan because this is only an introduction. So Bakor, first fruit, and the harvest. Kaninang umaga mga kapatid, nakuha na po natin yung mga terms, yung mga definition, mga Strong's number, and so on and so forth. Hindi na po natin balikan yun ngayon. Kasi part 2 na tayo. So meron na tayong a little understanding. So anyway, recorded po yung kaninang umaga. So hindi ko pa na-upload mga kapatid. And hopefully soon ma-upload natin yon para maninggan ninyo kung ano yung mga pinag-usapan kaninang umaga mga kapatid. Today, our fourth quiz, we try to accomplish or explain the following. Okay, how the wheat grows. Paano ba mag-grow ang wheat? Kasi ito nga ay wheat harvest, mga kapatid. Pangalawa, why Bakor is not Shabuway? Okay? Kasi merong tendency na ihalo natin or i-join natin, i-combine natin. Sa ating pag-unawa, hindi natin i-combine. Iba yung Bakor, iba ang Shabuway. Shabuway is different, Bakor is also different. Pangatlo, second witness for Bakor not being part of Shabuway. So meron tayong additional na proof na talaga ang Bakor ay hindi bahagi ng Shabuway, mga kapatid. Pangapat, end time harvest. So, bakit ba kasali ang end time harvest dito sa celebration na ito? Okay? Mamaya, mga kapatid, maintindihan mo kung bakit kasali ang end time harvest.
And then Yahusha's first fruit. Okay po? Yahusha's first fruit. Para sa mga nag-celebrate ng first fruit, right after Matzot. Okay po? Kasi yun din po ang ginawa ko noon. Right after Matzot, the following day on the morrow, we also have that first fruit, mga kapatid. Pero yung first fruit na yun ay barley po yun. Itong first fruit nito ay with harvest. So magkaiba po sila, mga kapatid. Doon sa barley, ang ginagawa nila is hinawakan nila yung stalk and then iwagayway sa harapan ng pare o ang pare ang magwawagayway, mga kapatid. Okay, yun po. Barley po yun, mga kapatid. So, ano po yung kaibahan? Sa mga nag-celebrate ng first fruit after Matzot, the tendency is highlighting Yahusha as the first fruit who what? Who resurrect from the dead. Bakit po? Kasi sa ending ng Matzot, nandoon din po yun din po ang araw na Yahusha was resurrected. Okay, so therefore, on the following day, nagkaroon ng pagwagayway ng barley stalks, mga kapatid. So very significant yun na Yahusha is the first fruit that resurrected from the dead. Pero dito sa ating wheat harvest na first fruit, mga kapatid, Yahusha, hindi niya hinighlight ang kanyang sarili. Yahusha highlighted Peter or Patar, mga kapatid. Kaninang umaga na paliwanag na natin yon. But mamaya balikan natin kasi mahalagang ma-review natin yon. Na sinabi ni Yahusha kay Patar, Shamaon. Simeon yun, no? Shamaon. You will be called Peter. Okay po? Mamaya may mga paliwanag tayo. So, Patar is an example of Yahusha on first fruit, mga kapatid. So, ito po yung ating differences. And then of course, at the end, meron tayong additional na bagong information connected to Bacoor, mga kapatid. So, yun po ang ating mga expectation kung ano yung mangyayari. To explain now how wheat grows, ito po yung ating mga pagpapaliwanag. When wheat is ready for harvest, okay, may mga clue pala ito, mga kapatid. Number one, there is no green in the stalk and is completely white. So ito na yung stalk. Okay, wala ka nang makitang green dyan, but ito na yung kulay niya, mga kapatid, white. Okay? Kaya pala kung bakit ang ginamit ni Yahusha na term ay white at hindi ripe, mga kapatid. Pangalawa is the head of the stalk is bent or bowed low. So ito na nga po is bending, is bowing dahil sa bigat ng kaniyang dala, mga kapatid. Pangatlong clue na wheat is already ready for harvest, bite test, rather, kernel should be crunchy. So, kapag if you bite the kernel, magiging crunchy po siya, mga kapatid, no? Magiging crunchy. Wala akong Tagalog sa crunchy. Malutong. Okay, ano? Malutong. Malutong. Okay, nandito si Brother Sakak Banyao, Brother Alex. When is ready for threshing, loosening the grain from the chaff, usually by treading on it. Okay, so yun po ang pamaraan pag alis ng chaff, ng grain from the chaff. Winnowing or sifting the chaff from the grain using the wind, then storing the grain. So, yun po, mga kapatid. Dahil with harvest, kaya
yung term na tama ay talagang grain rather, mga kapatid. So yun po ang kasagutan doon. Ito na ngayon example sa hindi pa ripe. May mga green at saka nakatayo pa. Okay? So yan ang mga example, mga kapatid. Moving on. Bakur is not Shabuey. Ito na yung another objective na nais nating ipaliwanag. Bakur is not Shabuey, mga kapatid. Numbers 28 verse 26. In the day of Bakuriam, when you bring a new tribute to Yahuwah. Okay? By your weeks, you shall all have a Kodash assembly. You do no servile work. Mga kapatid, dito nagkaiba-iba yung pag-unawa sa differences ng Bakur at Shabuey. Kasi, kung tingnan mo yung translation, okay, in the day of Bakuriam, in the day of first fruit, mga kapatid, when you bring a tribute to Yahuwah. Pero tingnan mo yung next na phrase, by your weeks. Anong naalala nyo dito sa by your weeks? Can somebody interact? Anong naalaala ninyo itong by your weeks? Di ba yan ang Feast of Weeks, mga kapatid? Di ba yan ang 7 weeks? Okay? So dito na nagkakaroon ng medyo magkaibang pag-unawa. Because right after, okay, parang New King James Translation ito, no? Kasi right after ng Yahuwah may kama, proceeded by the phrase, by your week. So anong pag-unawa ninyo? Na ang Bakur or Bakuriam ay what? Parang bahagi siya ng Feast of Weeks. Di ba? Or connected siya. Gagawin siya within, okay, the Feast of Weeks. Di ba, mga kapatid? Kasi, by your weeks, you shall all have Kodash assembly. You do not do any servile work. Okay? So, dito po, mga kapatid, nagka-problema dahil sa translation, mga kapatid. Okay? So, hold on lang kasi meron tayong malinaw na pagpapaliwanag as we proceed. There are 3 of your walking feasts, mga kapatid. In the year, you shall guard the feast of Matzot. Yun po yung 7 araw na hindi tayo kumain ng ng leavened bread. 7 days you eat Matzot as I commanded you at the appointed time of the month of Abiab. For in it you came out of Matsaryam, and none shall see my presence with empty hand, mga kapatid. So, nais ni Aba na kapag tayo pala ay maggagawa ng matsot, ng what else? Okay, nandito sa baba, no? And the feast of harvest, the bakur of your work, no? And the seeded in the field, and the feast of Asak, or in gathering, at the going out of the year, when you have gathered all the sign of your labor from the field. Mga kapatid, ito na nga po yung tinatawag na 3 walkings in a year shall all your memorialized males appear to Yahuwah, mga kapatid, na dapat hindi siya empty-handed. Okay po? So, yan po. At ang mga Yasar noon, every year yan sila lumalakad papuntang Jerusalem. Mula yung taga-north, papunta sila ng Jerusalem. Kaya tinatawag yan na walking. Okay? Walking feast, mga kapatid. Kasi 3 times a year, sila ay pumupunta doon
at mag-alay, maghandog, mga kapatid. Tuwing panahon ng matsot, okay, ano pa? Panahon ng Bakur, okay? Feast of Harvest or Feast of Bakur. Moving on. So, ito na nga, mga kapatid, yung tingnan natin na mga patuloy na pagpapalinaw. Okay? Numbers 28 verse 26. Can I ask somebody to read on this, mga kapatid? Can I ask? Volunteer po. Ako, Brother Dan. Salamat, Sister Azara Batiao. Go ahead po. Kay Numbers 28:26, gayon din sa araw ng mga unang bunga, sa paghahandog ninyo ng handog na bagong butil sa Yahuwah, sa inyong pista ng mga sanlinggo ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagtitipon. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain. Okay po. Salamat sa pagkabasa. Mga kapatid, Bakur is not Shabuy because it is done after your weeks. Okay? So, ito pala ay gawin pagkatapos ng weeks, mga kapatid. Okay? Pero, tingnan natin uli itong pagkasalin, mga kapatid. Okay? Gayon sa araw ng mga unang bunga, so yan ang first fruit, mga kapatid, no? Gawin natin yung paghahandog ng bagong butil kay Abba Yahuwah, di ba? Ang nakalagay dito sa inyong piyesta ng mga sanlinggo. Yung kanilang translation, by your weeks. Okay? So yung phrase na by your weeks, dito sa Tagalog, sa inyong piyesta ng mga sanlinggo. So para bang na-connect itong paghandog ng bunga kay Abba Yahuwah, na-connect dito sa sa inyong fiesta ng mga sanlinggo. Okay, which is para bang na-connected itong Bakur, connected dito sa Feast of Weeks, mga kapatid. Which is sa atin, okay, ano yung Feast of Weeks? Shabuwe, di ba mga kapatid? Feast of Weeks, itong Shabbat, Shabuwe po yun, nakaraan na. So ngayon, ina-highlight natin, Bakur is not Shabuwe. But kung basahin mo ang translation, talagang maniwala ka na ang Bakur ay bahagi ng Shabuwe. Are you getting the idea? Because of the phrase, sa inyong piyesta ng mga sanlinggo or by your weeks. So dito tayo nahirapan, mga kapatid. Nahirapan tayo sa kalisod dito kasi dahil sa translation na yan, maraming mga nagkaiba-iba yung mga pag-unawa. Okay, again, Bakur is not Shabuwe because it is done after your weeks. Pero Brother Dan, wala namang word na after dyan. Okay? Sige lang, relax lang mga kapatid. Hahanapin natin yung word na after. Okay? Moving on. Another, continue pa, Sister Sarah Abacheo, Leviticus 23 verse 15. Okay, 23 verse 15. Mula sa kinabukasan, pagkalipas ng Shabbat, mula sa araw ng inyong dalhin ang bigkis na handog na iwi na wagayway, ay bibilang kayo ng 7 buong linggo. Okay po. So, Brother Dan, ano naman po? Okay, Sister, patuloy mo na lang para isang explanation lang tayo. Go ahead po, sa verse 16. Hanggang sa kinabukasan, pagkalipas ng ikapitong Shabbat, bibilang kayong 50 araw. Pagkatapos ay mag-aalay kayo ng handog na bagong butil ni Yahuwah. Okay po. So, balikan natin ito kasi Leviticus, salamat po, Sister Azra Batiao sa pagkabasa. Leviticus po, Uyakra, verses 4, okay, verses 4 to 14, mga kapatid, yan po ay information about Pasak, information about Matzot. Okay, ulitin ko po. Verses 4 or 5 to 14, yan po ay, basahin mo yan, mababasa mo yung kailan mangyari yung Pasak, which is 14th day. Okay? 14th day of Abyab. Okay?
Kailan mangyayari yung matzot? The following day after Shabbat. Okay? The following day after Shabbat, okay, yung unang araw, hanggang sa another Shabbat, yun po ang matzot, mga kapatid. So, pagkatapos niyan, verse 15, sinabi yan, mula sa kinabukasan, on the morrow, okay, yun ang pagkasalin sa English, pagkalipas ng Shabbat, mula sa araw ng inyong dalhin, ang bigkis na handog na iniwagayway. Okay? Bibilang kayo ng 7 buong linggo. So, ang nangyari mga kapatid, kasi yung last day ng Matzot is Shabbat. Okay? So, 14th day is Pasak. The next Shabbat is the 21st day, di ba, mga kapatid? So, yun po ang ano. So, sinabi dito ng verse 15, mula sa kinabukasan, on the morrow, pagkalipas ng Shabbat, meaning, unang araw ng linggo, okay, anong gagawin nila? Gagawa sila ng, sinabi ko kanina, yung pagwagayway. Pero yung pagwagayway na iyon ay barley. Okay po? Iwagayway yung stalk ng barley. Yun po ang gawain nila. Take note mga kapatid, sinabi dito, ay bibilang kayo ng 7 buong linggo. So itong buong 7 linggo, ito na po ngayong Feast of Weeks, which we already had, which is Shabuwe, mga kapatid. Kaya 7 Shabbat, 7 times 7, magiging 49 days. After the last day of Matzot, which is Shabbat, bibilang tayo ng 7 Shabbat. Pagkatapos niyan, mga kapatid, then counting will be 7 times 7 equals 49. Yun ang ating Shabuwe, which is tapos na po tayo dyan, mga kapatid. Verse 16 po, hanggang sa kinabukasan, okay, pagkalipas ng ika-7 Shabbat. So, ibig sabihin, natapos na yung pang-7 Shabbat, meaning natapos na ang Shabuwe, mga kapatid, ano naman ngayon ang gagawin? Tinan mo, ang sabi ng kasulatan, bibilang kayong 50 araw. Pagkatapos ay mag-alay kayo ng handog na bagong butil ni Yahuwah. Take note mga kapatid, may kama dyan. Hanggang sa kalinabukasan, pagkalipas ng ika-7 Shabbat. Ibig sabihin, ginawa natin yung Shabuwe. Then, pagkatapos ng Shabuwe, sinabi dyan, bibilang kayo 50 araw. Pagkatapos ay mag-alay kayo ng handog ng bagong butil ni Yahuwah. So malinaw mga kapatid na ano po yung ating explanation. Bakur is not Shabuwe kasi malinaw dito na i-observe mo na ang Shabuwe pagkatapos bibilang ng 50 days then saka mag-alay, maghandog ng bagong butil ni Abba Yahuwah. Na intindihan naman natin, no? Kasi malinaw naman po doon sa paliwanag. Also, in that day of the first fruit, when we bring a new meat offering unto Yahuwah, sinabi dito, after your weeks be out, you shall have an holy convocation, ye shall do no several while. Ngayon mga kapatid, tingnan natin yung mga translation kasi doon tayo nga nagkaproblema. Sa King James Version, maganda po ang nakasulat ayon sa King James Version. Bakit maganda? Kasi nandyan na yung word na after. Okay? Paano yung mga kapatid? First fruit, bring a new meat offering. Actually, ang tamang translation nito dapat ay grain. Hindi ito meat. Grain offering ito, mga kapatid. After your weeks.
So, malinaw na sa translation ng King James. After your weeks, meaning after nag-celebrate ng Shabuway, bring your first fruit offering to Yahuwah. Okay po? What about sa New King James? Sinabi ng New King James, also on the day of the first fruits, when you bring a new grain offering. See, dito sa King James, meat offering, pero dito grain. Tama ang itong grain kasi ano naman ang pinag-usapan nito? Wheat harvest naman mga kapatid. Tingnan mo yan. Grain offering to Yahuwah at your feast of weeks. Ayan, medyo malapit lang doon sa by your weeks. Dito na sa New King James, at your feast of weeks. So, kita niyo mga kapatid na parang na-connect, parang naging isa. Yung first fruit, naging isa dito sa celebration ng Feast of Weeks, mga kapatid. Di ba? Okay, moving on. Dito sa American Standard Version, also in the day of the first fruits, when you offer a new meal offering unto Yahuwah in your Feast of Weeks. So kanina, at your feast, in your Feast of Weeks, you shall have a holy convocation, ye shall do no servile while. Okay? So, ano yung punto natin dito sa mga translation? Mga kapatid, dahil sa mga translation na iyan, naging iba yung ating pag-interpret doon sa Bakor at saka Shabuway. Na para bang yung Bakor at Shabuway isang activity lang na gagawin natin mga kapatid. So, in which dahil limited tayo dahil sa we are dependent on the translation. So, how do we then resolve this mga kapatid? Paano natin ito ma-resolve? Okay? Ang mga verses na ating binasa mga kapatid, yung mga verses na ating binasa, okay? Bawa ito. And you shall count from the day of the Sabbath, from the day that you brought the sheaf of wave offering, 7 Shabbats shall be complete. Okay? Tapos nag-iwagayway, okay? 7 Shabbat ang ma-complete. The time after the 7 Shabbat, you shall count 50 days. And you shall offer a grain offering to Yahuwah. So itong translation mga kapatid na the time after the 7 Shabbat, which is the Shabuway, the Feast of Weeks mga kapatid. Anong sinabi dito? You shall count 50 days and then offer a new grain offering to Yahuwah. So, nakita niyo mga kapatid na magkaiba na talaga siya. Magkahiwalay talaga siya. You shall bring out from your home 2 loaves. Yun ang ating gagawin mamaya. A wave offering. So, i-wave natin yan mga kapatid mamaya as we declare baraka and prayer for that. Whatever you have, mga kapatid, made from 2 omers of fine flour, and they shall be baked with leaven, and they are the bakor to Yahuwah, mga kapatid. So, ano yung patibay natin na ang word dito na after is talaga yun ang tamang translation. Katulad ng ginamit ng King James. Ano yung patunay natin? Ito yung mga kapatid. Makariat. Okay? Makariat, we are trying to locate ano yung Yehudiat word dito ha, itong word na ito ha. So there are two Yehudiat word. One is makarat. Ha? Makarat. Okay? Para parang tutunlan na karat, no? Nandyan pa kayo mga kapatid? Makarat. Okay?
Strong's H4263 na ito ay nasalin marrow. Okay? Marrow 29 times, next day 2 times. So, ito na nga, no? The morrow. Okay? Or the next day. Okay? Or next. Okay? So, ibig sabihin, next, the 7th Shabbat, mga kapatid. Makar, another word related to this is makar. Okay? Saan po? Strong's H42 to 79. Na gano'n din po, morrow or tomorrow. In the time to come or the day after today. So ito yung mas malinaw, no? The day after today. The time after what? After the 7th Shabbat. So, nakuha ninyo mga kapatid yung Yehudyat word na nagpapatunay para maalis na po yung ating mga misconception doon sa pinag-isa natin yung Bakor at saka yung Shabuhay. So dito malinaw na we are separating it. Iba ang Bakor, first fruit, iba rin po ang Shabuhay. Okay po? Yan. Now, halimbawa, hindi ko alam kung makikita ba ninyo ito. Ito yung unang buwan, Abyab or Abib. Ito yung pangalawang buwan, Zayu. Okay? Pangatlong buwan, Shalas. Shalas means third. Zayu means second. And ito yung Rabi, which is fourth. Okay? So, Abyab, anong pizza po yung ano natin? Yung Pasak, di ba? 14th day. Okay po? Ito po yung 14th day. Then following that is what? 1 week matzot. So, kung yan ang 14th day, ang matzot dito. Kasi isang buong linggo yan, mga kapatid. So, how then we count? Bilang tayo dito, mga kapatid, dito tayo magmula. Okay? 1, ito yung first na Shabbat. So, bibilangin natin yung 7 Shabbat, mga kapatid. Okay? Ito yung first na Shabbat. First, second, third, fourth, fifth, mga kapatid. Then, dito tayo 6 and 7. So, dito tayo nag-Shabuhay, mga kapatid. Diyan tayo nag-Shabuhay, mga kapatid. Okay? Here. Then, sinabi dyan na after Shabuhay, bibilang tayo ng 50 days. Okay? So, madali lang yun. Bilang naman tayo ng another 7 Shabbat, then dagdagan natin isang araw para maging 50. Okay po? So, dyan, dito man yung Shabuhay natin. So, yung first counting ng Shabbat natin is dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dito yung ating Shabuhay, which yung 7 Shabbat, which is kahapon. Then, dagdag tayo ng isang araw. Kaya, ang ating Bakur ay nandito po, mga kapatid. Okay? Nakuha ninyo? So, ibig sabihin, combining combining this, mga kapatid, itong Shabuhay at Bakur, there are 99 days and 14 weeks, mga kapatid. So, yan po, mahalaga yan, mga kapatid, na dapat nating maintindihan. Okay po? So, yan. Can I ask volunteer po to read the Bariam chapter 16, 9 to 12. So, meron tayong babasahin, mga kapatid, para maunawaan natin. Okay po? Sino mag-volunteer na magbasa? The Bariam o Deuteronomy 16, 9 to 12 po. Kindly unmute lang po. And then read Deuteronomy o the Bariam 16,
9 to 12, mga kapatid. 16? Opo. 9 to 12 po, Brother Dan. Yes. Okay po. Count 7 weeks for yourself. Begin to count 7 weeks from the time you begin to put the sickle to the grain. And you shall perform the festival of Shavuot to Yahuwah your Elohim, according to the voluntary offering from your hand, which you give to Yahuwah your Elohim barak you. And you shall rejoice before Yahuwah your Elohim, you and your son and your daughter, and your male servant and your female servant, and the Levite who is within your gates, and the stranger and the fatherless and the widow who is in your midst, at the place where Yahuwah your Elohim chooses to make his name dwell. And you shall remember that you were a slave in Mitzrayim, and you shall guard and do these laws. Okay po. So, malinaw po dito na ang instructions ni Abba Yahuwah is count 7 weeks. Okay? Pagkatapos ng counting ng 7 weeks, ano po yung susunod, mga kapatid? So, yun na nga. 7 weeks after as we count the 7 weeks, anong mangyari po doon? Festival of Shavuot sa magka-modern na magkasulat, but kung palit tayo doon sa Yehudyat, yan po ay Shabuwe. Okay po? Shabuwe po yon, mga kapatid. So, there is what we call an enjoyable celebration, mga kapatid. Okay? So, yun na nga, pinakita na natin dito, mga kapatid, na dito sa ating calendar, pinakita na natin yon na talagang pinag-iba natin ang ating Shabuwe at pinag-iba natin yung ating Bakor, mga kapatid, as we have shown it to you. Okay po? Moving on. Second witness for Bakor, not being part of Shabuwe. So meron tayong second witness, mga kapatid. And ang kwento nito is about the Samaritan woman and Yehusha, mga kapatid. So, quite a longer reading. Can I ask someone to volunteer? Thank you so much, Sister Azara, Batchao. Anyone else would like to also read? Brother Yasario, are you ready to read? Or sister, sino bang kapatid dyan na ready magbasa? Brother Dan, Okay, Brother Pio, go ahead po. John 4:33 to 35. Kaya't sinabi ng mga alagad sa isa't isa, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain. Sinabi sa kanila ni Yausya, ang pagkain ko ay ang gawin, ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Hindi ba sinabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. So, yan mga kapatid, yung aking tanong kanina. Bakit ang ginamit ni Yahusha ay word na white, mapuputi? Okay? At hindi niya ginamit ang word na ripe. Because, ito na nga po yung ating paliwanag dito, mga kapatid. Yung mga alagad, nagtatanong sila, may dala ba kayong pagkain? Kasi iniisip nila na gutom na, o siguro si Yahusha sa panahon na yon, dapat kakain na rin. Okay? Pero sinabi ni Yahusha sa kanila, ang pagkain ko ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kaniyang gawain. So yan po, mga kapatid, ang sagot ni Yahusha.
Sagot po ito ni Yahushua, mga kapatid, na pumunta siya rito upang gawin ang utos ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Verse 35, hindi ba sinabi ko sa inyo, sabi niya, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani. Ngunit sinabi ko sa inyo, okay, masdan nyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na ang anihin. So, what is the point here, mga kapatid? Yahushua is seeing that there is harvest happening. Sino pong harvest na mangyayari dito? Yung Samaritan woman na nakausap niya doon sa well, umuwi na, okay? At pag uwi niya doon ay nagbalita na, mga kapatid. Tama ba yung aking pag-unawa dito? Or umalis pa muna itong mga alagad and then saka dumating yung Samaritan woman. Parang ganun siguro yan, mga kapatid. Habang wala yung mga alagad, naghanap ng pagkain, yun, dumating ang Samaritan woman at si Yahushua ay nakipag-usap sa kanya. At ayun, make the long story short, naramdaman ng Samaritan woman na ang kinausap niya pala ay ang Messiah, mga kapatid. So umuwi siya at nang balita siya doon sa kanyang mga kapitbahay, ng mga kamag-anak, na nandoon nakita ko ang Mesiyas. So ano nangyari? Silang lahat ay gustong makinig sa mensahe na ibabalita ni Yahushua, mga kapatid. So yun po ang harvest na iniisip ni Yahushua na gawin niya kung ano yung nararapat kasi handa na yung mga mahal sa buhay o mga friends and loved ones ng Samaritan woman. But take note, mga kapatid, ang pinag-usapan niya ay white. Hindi po ginamit niya yung ripe, but ang ginamit niya ay white. So ang iniisip ni Yahushua dito, mga kapatid, ay yung wheat harvest. But take note, ano pong sinabi? Sabi niya, hindi ba sabi ninyo, ilang buwan? 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani. So therefore, what is being discussed here, mga kapatid, is wheat harvest, in which after the Pasak, okay, sa kalendaryo na pinakita ko kanina sa inyo, mga kapatid, ha? Kung bakit ko pinakita sa inyo yon at binilang natin yon, yung 4 na buwan, is because that is connected here. Pagkatapos sila nag-observe ng Pasak, mga kapatid, okay, yan, sabi ni Yahushua, sabi ni Yahushua, may 4 na buwan pa ang darating na ang pag-ani. Yahushua is referring to Bakur. Yahushua is referring to wheat harvest, which gaganapin po ang wheat harvest sa 4 na buwan or on the 4th month of the year, mga kapatid. Okay po? There are 4 months to go before the harvest, for they are white for harvest. And what is being referred for they are white? Because Yahushua is referring to the wheat harvest. So ito na nga po yung another witness, mga kapatid, na ang Bakur is not being part of Shabuway, mga kapatid. But it's different because Yahushua said it so, declared it so, na 4 na buwan darating. At as na-affirm niya yung sinabi ng kanyang mga alagad, mga kapatid. So, yan po. Yadayawa sa additional na mga explanation na yan, mga kapatid. Okay? Shabuway, white for harvest. Bakur, wheat for harvest, is in the 4 months. As we have explained it, mga kapatid. Okay po? So yan, I don't have to say it kasi explain na yan po, mga kapatid. Now, balik tayo dito sa, patuloy tayo dito sa end time harvest. Matag-Iyaw 13:24 hanggang 36 po ito. Okay, salamat po sa nagbasa kanina. Brother Pio ba yun? Okay. Salamat po sa pagkabasa kanina, Brother Pio.
Okay, another reader. Matat Yao, 13:26 hanggang sa okay, 30. Sinong mag-volunteer po? How is Bakur connected to end time harvest, mga kapatid? Anyone would like to read? Rodan. Salamat po, Brother Pio, for making the most of our time. Go ahead po. Okay, Matutyahu 13:26 to 28. Kaya't nang sumibol ang mga halaman at namunga ay lumitaw rin ang damo Hmm. at ang mga alipin ng puno ng sambayanan ay dumating at sinabi sa kanya, Sovereign, hindi ba't mabuting binhi ang inihasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nanggaling ang mga damo? Ah. Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. Hmm. Sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bang kami pumaroon at tipunin ang mga iyon? Hmm. Ngunit sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo ay inyong mabunot pati ang mga trigo. Verse 30 po, last. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, Opo. tipunin muna ninyo ang mga damo Oh. at pagbigkisin ninyo upang sunugin. Oh. Ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Wow. So, mga kapatid, this is a parable of the wheat and Here. weeds. Okay? Wheat and darnel. Okay? So, tingnan nyo. This is very familiar, mga kapatid. Okay? Ay shortcut lang natin. Nais ng mga alagad, mga servants na bunutin, di ba? Bunutin yung weeds. Kasi nakakaabala, nakaka-distract. Okay? Sa gabal doon sa tumutubo na wheat, mga kapatid. So, ano yung sabi ng sovereign, ng master? Huwag. Kasi kung bunutin mo yan, mabunot pati ang trigo, pati ang wheat, mga kapatid. Sabi ng master, hayaan lang yan. Pabayaan mo yan na silang dalawa ay tutubo. You see? Minsan, sa ating buhay, ganun tayo, di ba mga kapatid? Minsan ganun tayo na we want our own way, mga kapatid. We want our own way. Pero ang way po ni Yahushua ay iba po. Kaya tama yung sinabi ng Yesayao, His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts, mga kapatid. Kaya ito, ang nangyari. So this is an end time, ang interpretation po nito mga kapatid, this is an end time harvest. Na sa pagbalik ni Yahushua, magkaroon po ng harvest, mga kapatid. Na kung saan, sa time of harvest na yan, anong mangyari? Sino ang unang gagapasin o gagapasan, mga kapatid? Okay? Yung mga, ano po? Yung mga darnel, yung mga weeds. Yun ang unahin, mga kapatid. Tipunin muna ninyo ang mga damo. Okay? At bigkisin ninyo upang sunugin. So, yun muna ang titipunin. Bigkisin, mga kapatid. Pagkatapos, susunugin. So that's a judgment. That's the end time judgment, mga kapatid. Ngunit sabi niya, ang trigo, tipunin ninyo at ilagay sa aking kamalig. Sa tingin niyo po, mga kapatid, mahirapan bang i-identify ang weeds from the wheat? Yes or no?
Mahirap Mahirap ba? siguro. Mahirap kasi kapareho lang sila siguro forma. Hmm. Pareho silang forma, pero sa ating napakita na, okay, parang wala tayong picture dito. Ito na nga, okay. Sige po. Let's proceed po. Now, wheat and tares. Okay, ito na yung wheat and tares. Okay? Or wheat and weeds, mga kapatid. Wheat and tares. Now, here, uh, parable of the wheat and tares is reference of the harvest of the people at the end of the world. Okay? So, tingnan mo yan. Planting tares is an act of attempted murder because tares are poisonous when consumed. Yaokanan po, chapter 8, verse 44. The Greek for word reap or reapers and harvest link back to the same Yehudiyat word kwatshar. Okay? Ito yung ating pinag-usapan kaninang umaga na kwatshar o kwatsayar, mga kapatid. Okay? 871:14, mga kapatid. Which is the Feast of Harvest, mga kapatid. See? So, Feast of Harvest, Kwatsayar, mga kapatid, na pinag-usapan dito sa Exodus 23 verse 16, mga kapatid. And kung tingnan natin ito, okay, ito yung wheat, ito yung tare. So, tama si Brother Pio, no? Hindi masyadong maglayo. Very much close, no, mga kapatid? Ito yung wheat, ito yung tare, yes? Very close, mga kapatid. Yes? Merong mag-share? Go ahead po. Um, Brad, pag mag-ripe na yan, Brad, is yung wet is magbaw man siya. Tama. So, mas madali nang ma-identify. Tama, no? Katulad nung pinakita natin kanina na picture. So, kapag ripe na, dahil magbaw na itong so, madali na lang. Kasi time of harvest naman. But, kung ito po ay sabay-sabay na tumubo, ay talagang mahirap, di ba? Talagang mahirap. But when it's harvest time, very easy. Tama. Very easy because mag-bow down na yung wheat sa panahon na yan, mga kapatid. Okay po. Moving on. Okay. Ito na nga about kay Yehosha. First fruit and patar, the first fruit, mga kapatid. Okay? So, dito, sino yung first fruit ni Yehosha? Mga kapatid, ito yung ating tanong. Dito sa Matatiao 16 verse 16, mga kapatid, makikita natin ito, no? Na the firstborn of his disciples was Shamaun. Shamaun, okay? Or Simeon, kapatid. Hebrew name po niya ay Shamaun. Shamaun, mga kapatid. Okay, Simeon. Now, sa 10 verse 2, now the names of the 12 apostles are this. The first, okay, tingnan natin, balikan natin yung definition kaninang umaga, ha? Na yung patar is what? Firstling, okay, yun po ang ating definition kaninang umaga. So kayong mga manunood sa Republish, nandoon po yung ating specific na definition kaninang umaga. Okay? But anyway, nandito naman po, mga kapatid. Malinaw at makikita naman po ninyo. So here, the first is Shamuun, who is called Peter. Ito po yung Hebrew name niya, Shamuun. Okay? At sabi niya siya ngayon ay tatawagin na ng Peter. Okay? Now, mga kapatid, okay? Wala na po, no? Hindi ko na transfer. Kaninang umaga, pinakita ko po yung
Yeudiat word nito, which is nandito naman, no? Makita naman natin, no? 8:63, 62 to 63 po. Na Peter talaga, kung tingnan natin yung Aramaic na pagkasulat, tapos meron siyang tuldok, mga kapatid. Talagang Peter ang kung may tuldok. Pero hindi man tayo nag-observe ng tuldok, kaya naging patar. Okay? So, what's the point? Ang point po, mga kapatid, is this, na tama ang pagkasulat ng English kasi doon may tuldok. Pero kung balikan natin yung Yeudiat, dapat patar. Okay? First is Shamaon, mga kapatid, who is called patar. Now, bakit malaga itong patar, mga kapatid? Kasi yan po ang definition. Firstling, firstborn, that which breaks forth, or a fissure. Kapag sabihin natin na fissure is a kind of a rock that cleaves, mga kapatid. Kung sasabihin natin na fissure, especially in a rock, that which cleaves, mga kapatid. So, patar ay firstborn among the disciples. Siya ay fissure or a rock that which cleaves, mga kapatid. Bakit po? Kasi ang pangalang patar pala, mga kapatid, sinabi niya siya sa verse 18, Matthew 16:18. And I say to you, you are patar, and upon this rock. So nakita niyo yung similar dito sa fissure at saka that which cleaves. Or especially in a rock, that which cleaves. So sabi niya siya, you are patar, and upon this rock. Kung sa Greek ito, mga kapatid, you are Petra o Petros, and upon this rock, which is Petra, mga kapatid, yan po ay Greek. I will build my assembly, and the gates of hell shall not prevail against it. So ano yung punto, mga kapatid? Patar, siya yung first fruit ni Yahusha, na kung saan isa siyang para sa isang maliit na bato that which cleave upon the rock. Kasi sinabi niya siya, you are patar, and upon this rock. Sino po yung this rock na pinag-usapan ni Yahushua? No other than himself, mga kapatid. Because Yahushua is the sure foundation. Opo, si Yahushua man po yung foundation. So, patar is just a small rock which cleaves. Okay? Saan siya nag-cleaves? Doon po sa rock, the big rock, which is no other than Yahushua, mga kapatid. So, dito na-highlight natin sa first fruits na example ni Yahushua ay hindi siya. Hindi si Yahushua ang example niya. But ang binigay niya ng example dito ay ang kaniyang alagad, ang kaniyang unang disciple, unang talmidim, mga kapatid, na walang iba, very aggressive, okay? Unang nag-brought forth, unang nag-burst through sa lahat ng 12 disciples, no other than Patar, mga kapatid. Kaya tinawag niya siya as Patar. You are Shamaon. Okay, Shamaon, you are now called Patar. Ang nagbigay ng pangalan na Patar ay walang iba kundi si Yahushua, mga kapatid. Yada Yahuwah. So, yan po ang ating tinapay na pinakita mula sa YH Direct. Ito na nga po yung pinakita kong tinapay noon. Okay. Ito na ngayon. But ito, mga kapatid, hindi lang ito sa akin. Tatlong may-ari nito. Someone gave the amount. So, tatlong person ito. Ang trabaho kanina, ako yung nag-bake. So, yan po. Mga malalaking tinapay, mga kapatid. Okay, sa tatlong tao. Okay. Kaya lang, yung isa, wala dito ngayon. So, si Brother Sakak lang ang nandito.
So, yan po ang aking mga tinapay, mga kapatid. Mamaya, kung nais niyo pong i-share din ang inyong mga tinapay, tingnan natin mamaya, mga kapatid, as usual also. So, bago tayo magtapos, meron akong reflection at meron pang something new at the end. Una, this is not something new. Significance of the 2 loaves of bread, 2 men, and 2 women. Okay? 2 working on the field. 1 was taken away, 1 was left behind. 2 working on the mill. 1 was taken away, 1 was left behind. Basahin niyo po ang details. Matatiyaw 24, verse 41 to 42. Mga kapatid, bakit ang instruction ni Abba Yawa only 2 loaves of bread rather, is because it is significant of the coming of Yahushua. The bread is leaven. Bakit ba leaven? Reflected in the parable of the rain. Ano yung mga parable of the rain? One is the parable of the mustard seed. Ang liit ng mustard seed, mga kapatid. But once it is planted, it grows, it becomes bigger, at it becomes greater at nagbigay pa ng shield o nagbigay pa ng services sa mga ibon ng mga lumilipad, mga kapatid. Mustard seed yan. So that is also like the rain of Abba Yahuwah. Why it is leaven? Is the leaven because leaven speaks of growth, increase, saturation, and fruitfulness, mga kapatid. You can read further, Luke 13, 18 to 21, mga kapatid. Speaks of leaven, wherein the reign of Abba Yahuwah is just like leaven, na naihalo siya dyan, dahil nahalo siya, yung kanyang pag-reign ay nahalo dyan, so it will grow, mga kapatid. So, ang focus pala natin sa Bakur, first fruits, is yung ating ding fruitfulness, mga kapatid. Dapat maging fruitful din po tayo. Number 3, the fourth piece is about Yahushua's soon coming and our preparation. So, soon coming, Yahushua, darating siya. Ano yung ating preparation? Fruitfulness dapat, mga kapatid. So, are we fruitful? So, ngayon, at the end of our celebration, mag-isip tayo, Abba Yahuwah, ako ba'y fruitful? Am I fruitful in my journey with you? In my walk with you, am I fruitful? Yochanan 4:35. It is being emphasized in Malachi chapter 7 verse 1. Of the first ripe fruit which my being desires. Take note, mga kapatid, ang my dito is a capital letter signifying Abba Yahuwah himself, mga kapatid. Ano pala yung desire ni Abba Yahuwah? Na makita ang first ripe fruit. Kasi tiningnan ni Abba yung kaniyang vineyard. Wala siyang nakitang mga bunga. Kaya habang nakatingin si Abba, nag-desire siya. Nawa, meron someone na very fruitful. Mga kapatid, sa celebration natin ngayon, yun po, mga kapatid, ang dapat natin isipin. Na meron palang desire si Abba Yahuwah na gusto niya na tayo ay maging fruitful, mga kapatid. Abba Yahuwah is waiting, is looking for someone whose life is fruitful, mga kapatid. Number 4, Bakur is 50 days, significant of the outpouring of the Ruach HaKodesh in Acts chapter 2. They call it Pentecost, mga kapatid. 50 days is significant of the outpouring of the Ruach HaKodesh. Number 5, when the Ruach of Yahuwah is upon you, you shall have wisdom that is from above. It is first pure, mga kapatid. Then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits. Acts 1:8, yan po. Jacob 3 verse 17. Mga kapatid, kapag pala ang Ruach HaKodesh ay nandyan, nananahan sa atin, ito na nga po yung magiging resulta. Maging full of wisdom tayo. Then yung pure, first pure ang lalabas.
Maging peaceable tayo, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, mga kapatid. Okay? Brother Dan, ano ba yung additional na hindi natin alam? Ito yun, mga kapatid. Number 6. 49 days we have been emphasizing. And 50 days we have been emphasizing, mga kapatid. In my understanding now, meron palang significance kung bakit very specific. Ano bang significance yan sa 49 days? Ano bang significance yan sa 50 days? Pwede ba nating isahin na lang yan? Hindi po. 49 days and 50 days are very significant. Bakit po, mga kapatid? Significant yan sa ano po? The year of Yubal. The year of Jubilee. Okay? H3104 po. Mababasa natin yan yung Yubal o Jubilee. What is Jubal? What is Yubal or Jubilee, mga kapatid? A special year occurring in the 50th year following 7 cycle of sabbatical years. It is a year of release, a year of return of land to the original owner. Yung debts, kung mayroon pang mga utang na hindi nabayaran, automatic yan, mga kapatid, pagdating ng 50th year, automatic wala ka ng utang. Diba? How wonderful that is, mga kapatid. And there is forgiveness. Can we ask a reader for verifying this, kung tama ba itong mga binanggit natin? Leviticus, Uyakrat 25 verses 1 to 17, and then correlate natin po sa Luke chapter 4 verse 18 to 19, mga kapatid. Okay po? Sino pong magbasa ng Leviticus 25, 1 to 17? Medyo quite a long reading, but put this in mind, mga kapatid, as you read it. Anyone can volunteer? Okay po? Someone would like to read? Someone would like to volunteer? Leviticus 25, 1 to 17. Okay po? If there is none who would like to read, so yun po ang summary, mga kapatid, na there is the 7 cycle of sabbatical years. Ibig sabihin, 6 years, yung mga farmers, magtrabaho sila sa farm, sa land. On the 7th year, yung farmer, papahingain nila ang lupa. Mga kapatid, may Shabbat din ang lupa. On the 7th year, pahinga din ang lupa, mga kapatid. So yung cycle na yan, okay, mangyari yung cycle na yan, mga kapatid, 7 Shabbat, 7 sabbatical cycle years. Okay, nakita niyo, mga kapatid, yung Shabuway natin? Shabuway, which is 7 Shabbat, meron palang 7 cycle of sabbatical years, mga kapatid. Okay? Yun po, cycle yun na every 6th year, after 6th year, magpahinga yung lupa. Okay, so anong mangyari? Abba Yahuwah will barak the 6th year. So much abundance on the 6th year. Bakit po? Kasi on the 7th year, walang magtrabaho sa lupa. So on the 8th year pa sila magtanim. On the 9th year pa sila mag-harvest. Nakuha ninyo, mga kapatid, how Abba Yahuwah is gracious, how Abba Yahuwah is full of kanan, mga kapatid, na kung saan there is abundance to those who will obey His instruction, mga kapatid. So yun, yung cycle na yun hanggang sa matapos yung 49th year, yung 50th year, yun na yung tinatawag na Yubal o the year of Jubilee. Okay? So, sa panahon ng year of Jubilee, i-release, mga kapatid, yung mga servants, yung mga slaves, i-release sila ng kanilang mga amo, mga master, at makauwi sila sa kanilang mga lugar. Yung land na isangla ba yun? Ang tawag niyan? Isauli yan
totoong owner. Okay? Kung may mga utang, patawarin yan. There is someone nagkasala, there is forgiveness na ibinibigay. Yung mga mahihirap, tinutulungan yan sila mga kapatid on the year of Jubilee. Now, I cannot let go without reading this. Luke chapter 4, verses 18 to 19. Anyone would like to read there? Luke 4, 18 to 19. Listen carefully mga kapatid. Anong sinabi po ni Yahushua? Can somebody go there and read? Luke chapter 4? Luke 4. Yes po. Sige po. Salamat, Sister Sarah. Go ahead po. Luke 4, 18 to 19. Sabi po, the Ruach of Yahuwah is upon me, because he has anointed me to bring the good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to send away crushed ones with a release, to proclaim the acceptable year of Yahuwah. Wow. So, what's the connection mga kapatid dito sa Year of Jubilee? What's the connection? Kung basahin mo ito, H3104, on the year of Yubal, anong maririnig mga kapatid? There is the blast of what? A long blast of the huge ram's horn, mga kapatid. At marinig yan ng lahat. And there is rejoicing. There is celebration. Sigawan yan, mga kapatid. Bakit po? Dahil it's really something na talagang mabuhayan ang tao. Kasi for so many years, they've been slave. They've been on this difficult, painful situation. But now, nagkaroon po sila ng release. And now, Yahushua is declaring what? Sister, sa binasa niyo po, sister. Proclaim the acceptable year of Yahuwah. Oh. Yan po ay Yubal po yan. Yes. Proclaim the acceptable year of Yahuwah. That's Yubal, mga kapatid. Proclaim the acceptable year of Yahuwah. And here, sa panahon ni Yahushua, he also proclaimed release, di ba? Proclaim release. To what? Captives, To the captives. to the recovery Diba? of sight to the blind. Send castaway ones with a release. Release. So, mga kapatid, again, additional ito sa Bakor first fruit. Yung mga number na yan is also connected to the year of Yubal, which is there is a time of release. There's a time of forgiveness, which is also connected to what Yahushua claimed. The Ruach of Yahuwah is upon me. And therefore, I can do this. So, ano yung mensahe mga kapatid? Yahushua declares healing of brokenhearted, to proclaim release of the captives, to send castaway ones with release, and to proclaim the acceptable year of Yahuwah. What is Yahushua saying here in connection with? In connection with the first fruit or with Bakor, mga kapatid. Dahil na-declare na po ni Yahushua yan, anong mangyari mga kapatid? Huminto na ba sa kanyang declaration? Hindi po mga kapatid. There is a continuing effect mga kapatid sa kanyang declaration na yan. There is a continuing effect mula nung sinabi niya hanggang sa ngayon. So therefore, maka-expect tayo mga kapatid na there is really bursting, there is really breakthrough na mangyayari. That there is really fruits, that we will become fruitful mga kapatid. By the Ruach of Yahuwah, because Yahushua has already declared it through the power and the anointing of the Ruach of Yahuwah working in him. So therefore, ano yan para sa atin mga kapatid? That being heard, what is Abba Yahuwah saying to us? What is Abba Yahuwah saying to you
nandito ngayon at yung mga manonood sa republish. Let's give time for sharing po. Ano na yung mga saloobin ninyo mula pa kaninang umaga hanggang ngayon. Ang bilis po ng oras, no? 6:07 na po. But don't be conscious of that. Let's enjoy the moment, mga kapatid. Ano po yung mga pangungusap ni Abay Oa sa inyo o sa atin, mga kapatid? Let me hear from you. Dadani, bali, redeem na tayo. Yadaya Oa. So there is, okay po, very good point, Sister Inday. Yes, balikan natin, Sister, yung always yung covenant, concept of covenant. The part of Abay Oa, tapos na lahat. Oo, redeem na tayo. Wala nang problema. But yung covenant is always involved two Two party. parties. Mm. Merong terms and condition na we also need to fulfill. We also need to do our part. Yes, as far as Yahushua is concerned, okay, redeem na tayo, set free na tayo, okay, but ano po yung ating party? Yung party po natin is yun, no? Pag-observe natin ng Shabbat, pag-observe natin ng Torah, pag-observe Keep the natin ng commandments. appointed feast, mga kapatid. Brother Dan. Yes, go ahead, Sister Azara Bachao. Kasi po, Brother Dan, dito po sa 18 po, di ba? Nasabi dito na ang ginamit po kasi niya present perfect tense. Pag sinabi yung present perfect tense, nagawa na ngayon hanggang ngayong sa present time. So that Correct. means tayo ngayon, since sinabi mo yung we should remember the covenant. Hmm. Ngayon, may possibility as long as we will have a covenant with Jehovah. Di ba, Brother Dan? So, Tama yun na po. nga, hindi ho tayo lax na, kumbaga, redeem na tayo. So, we have to still to continue to, to obey Yahuwah, the Torah, kasi ito po, He has ginamit na niya noon. Ngayon din po, before specific, not specific, sometimes in the past, sometimes in the ang present perfect, di ba? Sometimes in the past, hanggang ngayon sa present. So ngayon tayo sa present, we have really the chance na makaantay ng celebration ng Jubilee. Wow. Yun po, no? Parang napakaganda po na hanggang ngayon na present time, present talaga, ngayon talaga. Nga, pwede tayong, may talagang tayong chance talaga. Kasi yun ang sinabi po niya eh. Kaya napakaganda po. But pag sinabi niyo po, it's really true na there should be our covenant to Him talaga. Yun talaga ang pinaka-key point di po. Yes. Yan lang po, Brother Dan. Yada Yahuwah, mga kapatid, connecting one sharing to another sharing as Abba Yahuwah is working here, mga kapatid. Let's hear some more. Let's hear some more po. Yada Yahuwah sa mga connection na yan. What else? Kindly unmute lang po and then begin sharing what's in your heart. Ano pong inyong mga saloobin, mga kapatid? There is so much silence, malalim ang mga iniisip. But let us know, mga kapatid. Ano po yung mga iniisip ninyo? Brother Dan, Yes, nakita ko talaga na every feast ay may meaning talaga, no, brother? Hindi natin dapat yung isa lang. Kasi nung mga feast na celebrate po natin, pag wala din yun, hindi din, ngayon din, iba din ang importance. Then next, kailangan ma-complete talaga natin ang 7 feasts, hindi yung isang feast lang, isang fiesta lang. Kaya every feast has, na napakagandang meaning, nag-symbolize po sa kay Yahuwah and Yahushua. So we have to look forward to every feast. Tama po. Yada Yahuwah. Kasi very meaningful nga, mga kapatid, ang ating celebration of the feast. Because may mga connection nga na hindi natin alam yan noon.
Pero Abayo ay yung nagbukas sa ating mga isipan na nagkakaroon po tayo ng connection. Yada, yawa. Anyone else would like to share? Brother Yasario, are you still there? You want to share something? Brother Dimitrio, Brother Junicio, Brother Sakap, you want to share something, bro? Uh, you may you may show your face here. Okay. Diyan si Brother Sakap Van Yaub. Partner natin sa RPN. At saka ang Tinago nga kamaturan. Ah, may share na to. Ikaw po, ano yung mga nasa puso't isip mo? Ah, you wanna hear dito sa sa kabila? Brother Danny, Oh yes, Brother Pio, go ahead po. Saan uh, lang, since this is our first time observing opo. this uh, first fruit Please. feast, and nalaman namin na talagang meaningful ito kasi noong na sa previous group kami Opo. talagang walang ganito. Hmm. Wala kaming nalalaman tungkol dito. So uh, praise praises kay Aba dahil binigyan kami ng pagkakataon ngayon na mag-observe sa feast na ito. Kan. Ilang po, Brother Dan. Yadayawa, mga kapatid. First na nag-observe sila ni Brother Pio. Never nila na-observe noon sa dati nilang grupo. But ngayon, binigyan ni Aba Yawa ng pagkakataon. Yadayawa po. Anyone else? Sister Aliana, you wanna say what's in your heart? Or dito ka sa next na slide, baka meron kang something dito. Habang iniisip ninyo mga kapatid, what's in your heart, what's in your mind, say it po. Sa akin lang, um, significance talaga tong fest na to sa, iba yung weight ay nag-refer ng mga, yung tayo, yung sumusunod sa mga kautusan niya. Hmm. Ah, hindi lang literal na weight, kundi significance din siya sa mga, yung, um, yung sa harvest time talaga Opo. ng soul, ng bawat isang katauhan. Hmm. Ayun, maliwanag talaga. Ngayon ko lang naintindihan na yun, yung malinaw na pagka-explain, yung bakit bago mag first fruits, bago anong tawag nito, Fest of the Weeks, Shabuwa muna. Yun ano ko kunting naintindihan ko na kasi dati hindi masyadong maliwanag bakit Hmm. basta kung ano lang, basta kung sinabi lang niya itong fest ang kailangan nating i-celebrate, wala tayong tamang yung pag-aaral. Hmm. Kaya ngayon medyo nalinawagan ako sa yung paano mo in-explain yung Yan na. kaya Yan na yun. oo,
napaka-importante pala no ng ano kasi 'di ba ito yung kung sa ba Yubal Jubilee. Mm. Parang para sa ating lahat maganda talaga kung ano yung lalo na sa atin ano patuloy nating ginagawa tong pag-celebrate ng ano kapistahan ni Abay Yahuwah. Kasi doon talaga siya nag-aano sa yung sa pagbalik na yung pag sa judgment na Oh. darating Mm. doon talaga niya binibase yung ano natin yung paano tayo sumusunod sa kanya. Mm. Yung wet kasi yun yung ano yung tayo yun yung sumusunod yung hanggang sa huli o sa bandang pinakahuling sa ano yugto ng buhay natin hanggang sa pagbalik ni ano nandun pa rin tayo nakatayo pa rin tayo at nag-aano pa rin tayo sa kanya sumusunod hindi tayo tumitiwalag kaya magandang ano yung nakaka-inspire din nakakaano ng puso na minsan nanghihina tayo kasi Yan. minsan maraming mga bagay na hindi natin maintindihan, maraming mga gulo sa Mm. ating kaisipan, sa ating ano, sa ating surroundings o kaya sa pangyayari sa buong mundo. Kaya minsan nalilito na tayo eh. Kaya ang ganda talaga ng ano ni Abba Yahuwah no, kung kilala mo talaga si Abba Yahuwah at saka sumusunod ka sa kanyang mga kautusan. Wala kang parang panatag na yung puso natin na kahit anong mangyari, siya lang talaga yung ano natin, tagapagligtas. Yan. So, kaya siya lang talaga yung tanging maaasahan natin na magpoprotekta sa atin. Yun, para sa akin nakaka-inspired na patuloy nating sundin at gawin itong mga kapistahan niya. Kasi doon talaga siya nag-ano kung sabaga nakikita niya yung kung sino talaga yung sumusunod sa kanya. Yan. Yan lang siguro Yada. po. Yada Yahuwah. Salamat po. Yung Praises po kay Abay Yahuwah sa salubin ni Sister Aliana, mga kapatid. Sa dakong ito, Brother Sakak, ready ka na po? Ano, what's in your heart, brother? Anong nais Ah, mong sabihin? Yes, Brother Junicio ito. Go ahead po. sa akin po, Okay, go brother, ahead po, Brother Junicio. yung Bacoor, yung 50 days mula sa sa buhay. Ito ay very significant for us being believers of Yahushua. Kasi po ito ay parang nag-symbolizes yun sa yung dalawang bagay, yung spiritual things and then our material things also. Tama. Yung material things natin dapat alagaan din natin kasi ito ay temple ng Oh, Abba Yahuwah. So ito ay very significant para sa atin, being believers of Yahushua. Kasi kapag wala ng material things natin, so paano naman si Abba Yahuwah natin? So wala nang hindi na natin marinig, no, sa bawat isa sa atin, no, ang mga command ni Abba Yahuwah. Kasi kung weak ng ating material, so para sa akin ito symbolizes for the two different things, no, the Opo. material and spiritual. Okay. So yun lang dadadan Yada. sa apat. Yada Yahuwah. So, take care of yourself, mga kapatid, para patuloy pa. Patuloy pa tayong makapag-serve ni Abba Yahuwah. Kasi, yun na nga, habang may buhay pa tayo. Go ahead po, Yada Yahuwah. Brother Sakak, meron po kayong saloobin dyan? Sa akin is ano lang, Marinig nyo, boses ni Brother Sakak, mga kapatid? dapat talaga natin i-observe ang mga feast ni Abba, which is ito na may habilin niya para sa atin na dapat nating sundin dahil we are came from the captivity of
bondage galing sa kaninunuan natin hanggang ngayon. Ito, ang mga fiesta na to, ang very significant for each one of us kay lalo na itong first fruit dahil hindi lang naman ito para sa akin hindi lang naman ito celebration ng ating paniniwala na tawag nitong kailangan natin na hindi sundin dahil sa atin talaga kailangan talaga natin magpasalamat na sa kakataon na ito na tayo ay binibigyan niya ng mga biyaya at saka tayo ay binigyan niya ng pagkakataon na magkaroon ng ganito in material things, not only in material things, even sa sarili natin, yung mga meron tayong mga hinanakit sa buhay, yung mga ganyan. Ako first and foremost, marami akong hinanakit na dahil parang bakit ganito, bakit nagkaganito, bakit nagkaganyan. Pero in later on pala na dapat pala itong mangyari dahil kailangan akong i-cultivate to bear a fruit as a kanang creation of Abba Yahuwah. Kailangan ko nga mag-bear ng fruits to show to everyone that I am cultivated and I am cared by Abba Yahuwah. So I need to bear my fruits to show some other people that my Abba, my Yahuwah and Hamashiach was very what we call this a loving, and that's the fruit that in me. That's the first fruit of me. And not only sa kuha, even sa ating mga ginagawa, yung bang halimbawa nasa farmland tayo, yung siguro yung binibigay niya yung ating mga pananim ng magandang ani o magandang harvest. So dapat yung una sigurong harvest noon ay i-alay natin para sa kanya. Dahil kumbaga sa yun lang ang tangi nating kayang gawin, ang pagbalik sa kanya. Yung una nating abot, una nating nakuha. Kasi especially sa atin spiritually sa ating buhay, wala mula sa umpisa wala akong nakikita na inuna natin siya eh. But this one, as we observe this kind of feast or celebration, we are now learn, each one of us, that our life, our first fruit of our life, is we need to give to Abba Yahuwah. Then the same as we live now na we have income, we have kasi mostly sa atin hindi naman tayo pumunta sa bundok nagpa-farming eh. Kanya-kanya tayong gawa, mayroon tayong naka-opisina, in everything that we receive, we need it to give it back to Abba as our first fruit by means of sharing it to our sisters and brothers, even those who are not a believer, but still they are creation of our Abba. Show them. We need to show our first fruit, the love that we have. Kasi yun ang unang-una nating fruits of our spirit, yung love. Tapos, yung kindness natin. Kasi yun ang tinuturo ni Yahushua sa atin eh, na magiging loving tayo sa isa't isa. So,
conforme na hindi siya tawag nito believer, but they are still loved by Abba Yahuwah, and they are still part of the sacrifices of Yahushua Yan. in that wood. So that we are the followers of Yahushua, a believer of Yahuwah, we need to show the first fruit that He gave to us, to others, to show the love of Abba Yahuwah and Yahushua. Not only in material things, but even though kindness, deep, coming from our heart. Yan. Yada, Yada Yahuwah, thank you. So, yun po ang salubin ni Brother Sakap, mga kapatid. Is there anyone else who would like to share also before we end? Ako, Brother Dan. Apo, Sister Bakar Asayaw. Sister Tessie, go ahead po. O sa na question mo kanina about being fruitful, napaisip ako, Brother Dan, na doon when I still belong to the other group, na ang main purpose of living is to be a soul winner. Ngayon, napaisip ko na, yun nga, di ba, being a soul winner is, you should win souls by sharing Yahushua as our personal savior. Parang ganon. Na, napaisip ako na, being fruitful noon, nagsusumikap akong maging soul winner, kulang pala yun. Oh. You cannot save a person's soul by just accepting Yahushua, but Correct. now it includes the Torah, the belief of following the Sabbath and the appointed feasts. At saka, yun ang covenant natin with Yahuwah. Noon, wala tayo, we are not so particular about our covenant, basta focus lang tayo kay Yahushua. Ngayon na patom ko talaga na it's very important na we should have faith in the Father and also follow His commandments. Yan. Yun po, Brother Dan. Yada yawa. Habang nag-share ka, talagang noon madali lang. Madali lang. Yes po, madali lang po kasi familiar yung mga tao sa sasabihin natin about Oo. Yahushua. Oo. Yes po. Pero Ngayon, parang ngayon, stagnant ako, Brother Dan. oo. Nahirapan akong i-introduce ang pangalan. Sometimes, nagkakaroon ako ng braveness na mag-introduce kung nakasakay ako sa, yun na nga, sa mga E-bike. e-bike na kung may pagkakataon akong ma-introduce yung pangalan na, alam mo bang may pangalan ang tinatawag natin na Diyos? Pagka nag-respond, pero may mga taong hindi umiimik, parang ayaw nilang makinig. Pero pag may sumagot na, talaga, ganon. Sinong pangalan? Anong pangalan? O ganon. That's the time na makapag-share ako, pero very seldom lang po. Yan lang po. Tama yan. Kasi hindi lahat ay mabuksan. Yes po. Hindi natin alam kung sino yung bubuksan ni Aba. Kaya lang, yun, maging sensitive tayo sa mga opportunity na binibigay ni Yes Aba. So, yadayawa po sa realization na while it is true, soul winner ka noon, and you're trying to do it now, but it's the difficulty is doubled talaga because of our understanding na we keep the Sabbath, we keep the covenant, we keep the feast. So, yadayawa po sa realization. Anyone else would like to share bago tayo magtapos? Yasar Yao, Sister Cheryl, Brother Yasar Yao, you have something to share?
Brother Demetrio, you wanna share something? Sino pa po? Sister Pamela, you wanna share something? Brother Dan, Opo, Brother Demetrio, go ahead po. may dalawa lang akong may dalawa lang akong sasabihin. Opo. Yung parabulo ng dalawa na doon sa galingan at yung isa ay kukunin, yung isa ay iiwan. Iwan, opo. At saka yung parabulo na yung Drigo at saka yung Damo. Opo. Oo. Lahat tayong mga Yahweh believer ay talagang sisiguruhin natin na hindi tayo maiwan. Akan. At siguruhin natin na hindi tayo damo. Tama. Kawawa tayo. Kasi kasali yung Damo at saka Drigo eh. So, yun ang dapat nating tandaan. At alam natin na yung Damo at Drigo, kasama natin yun araw-araw. Kasama natin yun sa Zoom gathering natin. Kasama natin yun doon sa family natin. Ganon. At ang utos ni Aba Yahweh, huwag silang galawin. So, kasi kung galawin yon, talagang ma-affected yung Drigo. So, talagang pabayaan lang. Kaya kung mayroon tayong mga kamag-anak na pag sinabihan mo ng pangalan ni Yahweh na talagang baliwala sa kanya, pabayaan mo na lang. Tama. Kasi baka mag-away pa kayo at ma-affected pa yung buhay natin at masira. Yun. Talagang pinaka maganda na parabulo yan. At saka yung sa nagiga, yung isa kukunin at ang isa iiwan. Kaya siguruhin natin na kung Mr. and Mrs. tayo, sisiguruhin natin na bawat oras, ano bang kasalanan ko sa iyo? Baka nagalit ka sa akin. Kasi mahirap talaga pag maiwan. Kasi hindi natin alam. So, kaya, ang importante, bawat isa sa atin, preparado talaga sa panahon na si Hosea ay babalik. Iya dayo. Pangalawa. Yung sharing natin, yung talagang importante yung fruits natin na katulad ni Hosea. Talagang totoo yun. Na talaga yung unang fruits ni Hosea ay si Peter. Patar. Patar. So, ang para naman sa atin, talagang yun ang gusto ni Hosea na talagang may fruits tayo. So, may mapasagsabihan tayo ng pangalan ni Yahuwah at pwede talaga yan. At ano ang iba mahirapan, ang iba hindi. Para hindi tayo mahirapan, so hingiin natin kay Yahuwah. Yahuwah, bigyan mo ako ng isang tao na masharean ko ng pangalan mo. O para may fruits ka. O ginagawa mo yung gusto ni Yahuwah. Ganun. So yun lang ang madagdag ko sa text natin. Yada Yahuwah, mga kapatid. Yun po ang dagdag, mga kapatid, ni Brother Demetrio. Anyone else? Sister Pamela, if you wanna share something. Brother Yosario. Sino pa po ang mag-share? Okay, mga kapatid. If there's none, we appreciate
the sharing, the time that you gave here, mga kapatid, upang dinggin at maintindihan ang mga mensahe ni Aba Yahuwah. So, mga kapatid, kayong mga manunood sa Republish, ito po yung aming feast na in-observe today. And as we end, mga kapatid, meron po tayong mga tinapay dito. Okay, so pwede pa po. Can you hold now your bread or ano po? We will end muna siguro, no, mga kapatid? Tapusin muna natin dito ang ating recording. Then pagkatapos nito is prayer for the bread that we have, mga kapatid. So, kayong mga manonood sa Republish, if Abba Yahuwah is talking to you, and if He is knocking at the door of your heart, do not harden it, mga kapatid. Soften it and allow Him, allow the Word, allow His reign to work in you, mga kapatid. All esteem and praises kay Abba Yahuwah, Bashyam Yahusha. To the Rabbi Yahuwah, Bashyam Yahusha.